Kilagyo ni Gigpampan ng anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. maya pa sisilim po kaya kayungan. Mayap asisilim po, Amo. Stewardship, itangan po may gintamong pagkatiwala ng Diyos. Muna, keng kayang lelangan, ing mumunang pamamasa, kadwa, yung pagkatiwala niya ng kaya katamo ng Diyos, yung kaya katang kasalpantayanan. Stewardship of God's creation and stewardship of our faith. Muna pong bagay, king mumunang pamamasa, it is the second story of creation. Baluyo po nga duwala rin kwento na ning pamaglalang. The first story of creation is in Genesis chapter 1, 1 to 31. And the second story of Genesis creation is chapter 2. At atin lang maragula pa may liwada ni. Keng maragula pa may liwada, yapin yung mumuna, lelangan ng anpa, mumuna, hanggang ka na mayaldo lelangan ng tao, kabat migpainawa yung Diyos. King kadwa baligtad, mimuna yung lelangan ng tao, kabat lelangan ng maragula bagay, para king tao. At ginawa yung kayabe na ning lalaki, yapin yung babae, at ikarelang pamanintindi, king pangatao, pareho. In the first story of creation, it is said in Genesis chapter 1:28, God said, have dominion of all creation. You dominate. You will be Lord. You will give name to all of this. You are in charge. O ito po yung mumunang perspective of God's relationship with creation and human role. To have dominion. Ikaw yung bala. You are authority over creation. But the second story of creation is lighter in chapter 2, verse 15. As if God is telling Adam and Eve, you take care of creation. Luguran nyo, lingunan nyo, inglelangan. Po pareho ito. To have dominion is to exploit, to use, to utilize, to maximize. Nengkay hanggang ngayon, makanyan mo naman yung panlalaweta mo with how we look at our creation experience, how we take care of God's gift of nature. Maybe people in business, in corporation, they look at the mountains to exploit. We buy your mountains and we turn them in what we want to do at sacrifice God's creation in our midst. Nangyayari din yan sa atin, sa baryo natin. But we are not called to exploit but to take care. The human being as katiwala, not just katulong. One who works with God and how we take care of creation. Nung nasa St. Jude ako, mayroong malaking creek sa St. Jude. It cuts across phase 1, phase 2, phase 3, and then it goes out to Villa del Sol, subdivision there. Dito rin sa Sapang Bato, the same story. There's a creek, Sapa, from the mountains going down, maybe up to Porac. Kaya ang pangalan natin lugar, Sapang Bato. Alam nyo ba, from St. Jude, San Fernando, hanggang dito sa parokya natin sa Sapang Bato, Holy Cross, I hear the same stories. May nagkwento dito sa Sapang Bato, marami dun yung nagkwento sa St. Jude, San Fernando. Sabi ng mga matatanda, hindi masyadong matanda. Malakas pa sila. Sabi, Father, nung panahon namin, bago pa lang yung subdivision dito, 1978, ang Sapa dyan, naliligo kami. Merong isda, malinis. Ganyan din sa Sapang Bato. Naririnig ko sa mga tao dito, hindi pa matanda. Nung panahon ng aming ilog, Sapa, pwede kang maligo. Meron pang isda. Maraming bato. Pwede kang mag-picnic.
Parehong-pareho sinasabi nila. But only during our lifetime. Sa panahon natin. Ngayon. During our lifetime. At our own call. At our own watch. Sa oras natin. Narinig ko rin. The same person. Pero ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta sa sapa o sa creek. Napakarumi. Hindi ka na pwedeng maligo. Matatakot ka ma-infection. Wala nang buhay. Wala nang dumadaloy na malinis na tubig. Lalong-lalo na wala nang isda. Is this being stewards of God's creation? Ako, suggest ko sana tayong mga taga-simbahan, tayong mga taga-Sapang Bato Barangay, mga kabataan, if there is one thing we should work together, regardless of our faith, iglesia ka, katoliko ka, born again ka, Muslim ka, hindi ka naniniwala sa Diyos, sana tayo po lahat, sama-sama nating alagaan ang ating sapa. Sabi ko nga, sapang bato, nasan yung bato? Nasan yung sapa? Ganyan na lang. Kung minsan, ang sapa mismo, tinitirikan ng bahay. Nagkakaroon ng bahay mismo sa dinadaanan ng tubig. At pag lumaki ang tubig, kamukha sa nangyari ngayon sa Himalayas, gumawa sila ng dam. Ngayon pa lang, these few days, biglang umulan, na-wash out yung project nilang dam. And more than 100 people, workers and people there, are now missing. More than 100, all presumed dead, I think by this time. I wish we learn from our own ways of respecting nature. We take care of nature, so it also take good care of us, and even the rest beyond us. Sana mapamana natin yung ilog natin at sapa. Sasabihin namin, kayo naman, we took care of our nature. We took care of our environment. Hindi namin linagyan ng basura ang aming daan, ang ating ilog, ang ating sapa. Nirespeto natin ang daan ng tubig. Hindi sa atin yan. Sa atin lahat yan. Bigay ng Diyos sa atin yan. Huwag mong bakuran, hindi naman sa'yo yan. Baka mangyari sa atin yung nangyayari sa ibang baryo. Darating yung panahon, pag kinuha nung may-ari ang kanyang lupa, mabibigla na lang tayo na wash out yung bahay natin. I mean, hindi po yung lupa na mayroong titulo. Yung may-ari ng lupa, sinasabi ko, ang Diyos nagtiwala sa atin. Maybe we can multiply this in different ways in how we care for God's creation. From the first reading, God gave us creation to take care of it, not to exploit it, or not only to have dominion over it. Ikalawa po, sa ating gospel, we are also called to be stewards of our faith. Ang pananampalataya natin sana hindi lang yung kuro-kuro o sabi-sabi o kesabihan o akagisnan. Ano pong gusto ko sabihin? Iba po yung pananampalataya natin sa simbahan na turo sa atin ng mga apostoles, ang simbahan ng ating Biblia, the teachings of the church, and our tradition. What do we mean? Kasi minsan naririnig ko lang po, mas nangunguna yung kasabihan, mas nangunguna yung sabi ng matatanda kaysa sa ating pananampalataya. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, Merong namatay, kaya lang yung anak niya hindi pa nabinyagan. So dapat mabinyagan daw yung bata bago ba ilibing ang kanyang lolo, lola, kaya tatay. Okay naman po sa akin yun. Basta binyag, basta sakramento, salamat sa Diyos. Isasama sana yung kanyang pinsan kasi hindi nabinyag. Sabi daw nung matanda sa bahay, "Ay,
Iyo pisasabi, bibinyag ng mipisan, milukobla, mayap. That's not true. Kung nagsisimba ka, huwag ka maniwala doon. Kasi wala namang sakramentong malas. Wala namang sakramentong hindi mabuti. Tama ho ba yan? Ako, mas magrasya, mas maganda, mas mabuti kung yung mga bata ay mabibinyagan na. May namatay, walang namatay, magkasabay, hindi magkasabay. Basta, as children are being baptized, it's always gracious and it's a blessing. Meron ding nagsasabi, "Ay, huwag kayong magpakasal, magkapatid, sa isang taon." Ang tawag dyan, sukob. Sukob, tama? Meron pang horror movie dyan, horror movie. Yung director ng writer nun, hindi naman sila theologians. They are not from faith. Kasabihan ng matatanda, linagyan pa ng maraming nakakatakot na kwento. Ako, naniniwala ako, mas magrasya yung kakasal kayo kaysa nagsasama kayong hindi pa kayo kinasal. Mas malas yata yung magkasama na kayo, wala pang basbas ang Diyos. On the side, alam niyo po kung anong malas dyan? Siguro noon, unang panahon, ang pagkakasal ay magastos. Magastos, maraming papakainin, maraming bisita. Kaya pag nagpakasal ka 2 beses sa pamilya mo, malas sa pera. It's more of a financial consideration more than the sacrament as a source of kamalasan or a curse. That's not true. We are responsible of our faith. At ang pananampalataya natin, nag-iisip, a faith that seeks reason, a faith that seeks understanding. Ang ating pananampalataya, nag-aaral, nag-iisip kung anong tinuro ng Diyos sa atin at tinuro ng mga apostoles, ang ating mga ninuno sa pananampalataya. Hindi kung sinabi ng matatanda lang sa baryo, sa lolo, lola. Meron ding nagsabi sa akin, "Father, kamamatay po ng tatay ko. Kaya lang po, nakaschedule na yung kasal ko next week. Itutuloy ko ba yung kasal?" Sabi ng lola ko, malas daw kasi nilibing parang ng tatay, next week kakasal na ako. Sabi ko, ikaw, sa palagay mo, mas gusto pa ng tatay mo kakasal ka na o hindi? Hindi. Actually po, excited yung tatay ko sa kasal ko. Kasama ko pang naglalakad sa mga papers ko. Sa kasal ko, tatay ko. Excited siya, kaya lang may cancer. He died last week. Pero next week na yung kasal ko. Ikaw, sabi ko, anong mas gusto ng tatay mo sa palagay mo? Siyempre, Father, mas gusto ng tatay ko, itutuloy yung kasal ko. Hindi lang kung ano yung sinabi ng tatay. Siguro mas magrasya kung kayong mag-asawa ay magsasama na may basbas ang Diyos, may basbas ang ating bansa, civil wedding, di ba? The civil marriage, the civil effect of our sacramental wedding. Kasi pag kinasal ka sa simbahan, you are both sacramentally wedded and on the side, we are also civilly wedded. Mas malas yata kung nakahanda na lahat at hinto mo pa ang kasal mo. I mean, sinasabi ko lang po ito kamukha ng ating ebanghelyo. Sa ebanghelyo, sinasabi nila, marumi ang palengke. You should purify yourselves before you take in something. And when you eat something that is not purified, you will be sinning. May kakasala ka. May mga iba sinasabi, huwag kang kumain ng ganito, dugo. Huwag kang kumain ng ganito, bawal sa Diyos. Pero sinasabi ni Jesus, nothing that comes from outside and goes to the mouth and goes to the latrine makes you unclean. But what makes you unclean? Hindi yung kinain mo. Siguro unhealthy yun, pwede pa. Mataas yung cholesterol, pwede pa. O mataas yung uric, okay pa yun medically. Pero in terms of morality and spirituality, ang mas makasalanan, hindi po kung ano yung kinain mo. Maybe health-wise, that's another thing. Pero kung anong lumalabas sa puso mo, galing sa isip mo at sa puso, jealousy,
paninira ng kapwa, kasalanan ng pagsasalita, kasalanan ng pag-iisip, unfaithfulness to your marriage, incapacity to forgive, and so on. Parang malinaw sa ating pananampalatayang Kristiyano. Tandaan niyo po, ang ating pananampalataya, ang basihan natin, hindi lang yung Old Testament. Pag nagba-Bible study kayo, may Old Testament. But question, how did Jesus interpret the Old Testament thinking? Therefore, our point of preference is always Christian, from the perspective of Christ, from the teachings of Christ. Kaya kung minsan sinasabi, meron yata nagsabi noon, we are against death penalty. Tapos mayroon yata senator o congress. Hindi, sa Bible, ang Diyos, pinatay niya yung mga makasalanan. Sinunog niya yung mga makasalanan sa Sodom at Gomorrah. And yet Jesus in His lifetime, He never taught us to kill anybody. You'd rather sacrifice yourself to save another than to be the cause of pain and death of another person. Our Christian faith would never create violence because ultimately our value is the life and dignity of persons. Ito po yung dalawang basihan ng ating reflections sa araw na to. Stewardship in creation in the first reading and stewardship of our faith. Na tayo ay pinagkatiwalaan sa nilalang ng Diyos at tayo rin ay pinagkakatiwalaan sa ating pananampalataya. Let us be responsible creators or God's co-creators, and let us also be responsible stewards of our faith. True faith that comes from Jesus and from the teachings of our church. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.